Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Mga kabunyog, breaking news ito. Ngayong araw, sa interview kay PNP Chief Nartatis, sinabi niya na tukoy na ang mastermind sa pagpaslang umano kay Mima Alicia. Ayan, mga kabunyog, bagong development ito tungkol dito sa kaso ng political blogger na si Mima Alicia na pinatay noong July 17. Ayon kay PNP Chief Nartatis, lumalabas kung sa kanilang investigasyon ito, sa investigasyon daw nila, lumalabas na ang mastermind sa pagpatay kay Mima Alicia ay dalawang mag-asawang negosyante. Dalawang negosyante na magpartner, mga kabunyog, mga kababayan, ayon kay PNP Chief Nartatis. At ang dahilan umano ay utang. Ayon kay Nartatis, mayroon daw pagkakautang si Mima Alicia na halagang 8 million. Hindi raw nagkasundo yung pinagkautangan ng mga dalawang negosyante, at saka si Mima Alicia, lumalim daw ang disagreement hanggang sa umabot sa pagpatay nga kay Mima Alicia. Ayon yan kay PNP Chief Nartatis. No, they are named. We unmasked them and his name, and but they are drugs. Halos 2 linggo matapos natambangan ang political vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan. Natukoy na ng Philippine National Police ang mastermind sa krimen. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartatis Jr., magka-partner o magka-relasyon ang ituturing na utak sa krimen. They are businessmen at mag-partner. Mag-partner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. 8 million. Lumalabas na may personal na alitan sa pagitan ng mga masterminds at ng biktima na nag-ugat umano sa utang na umaabot sa 8 milyong piso. Gayunman, hindi isinasara ng PNP ang iba pang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon. It's about the profession and as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang yung makakapag. Nauna nang naaresto ng Northern Police District ang 2 umano'y gunman at driver sa pagpatay kay Mima noong July 23. So, bagamat sabi rin ni PNP Chief Nartatis, mayroon pa naman daw ibang anggulong tinitingnan. Halimbawa, yung motibong politikal dahil sa pagiging political blogger ni Mima Alicia. Pero sa ngayon, yun daw yung lumalabas na motibo. Hindi natin alam kung saan galing yung impormasyon ni PNP Chief Nartatis. Pwede bang galing yan? Pwedeng galing yan doon sa dalawang naarestong mga gunmen, yung mga talagang pumatay kay Mima Alicia. Hindi naman kasi sinabi ni PNP Chief Nartatis kung yun ang ipinagtapat, kung yun ang inamin ng dalawang gunmen na naaresto na. Matatandaan na nung nakaraang linggo na aresto na yung dalawang yung isa yung driver ay nung drive ng motor at saka yung isa yung actual na gunman. Pero hindi naman sinabi ni PNP Chief Nartatis na yun yung ibinunyag ng dalawang naarestong akusado. Ang sinasabi lang ni PNP Chief Nartatis sa kanilang pag-iimbestiga, lumalabas mayroong dalawang magpartner na negosyante na may utang si Mima Alicia, halagang 8 million at hindi daw nagkasundo. Matindi daw ang naging away ng dalawa, kaya posibleng yun daw ang dahilan. Pero sabi naman ni PNP Chief Nartatis, hindi pa rin daw naman nila dinidiscount o binabaliwala yung iba pang mga motibo. Pero sa ngayon, yun daw yung lumalabas na anggulo na dahil nga sa utang.
Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, dapat palalimin pa nila PNP Chief Nartatis yan. Hindi niya naman kasi sinasabi. Yun ba ang ibinunyag nung yung dalawang nahuli na arestong akusado? Yun ba ang sinabi nila? Tukoy na daw yung mastermind. Sa katunayan, aarestuhin na yon yung dalawang mastermind. O ngayon, malalaman natin yan kung kapag naaresto na nga yung dalawang mastermind na yon, yung negosyante, ay pagsabi sila ng totoo, aminin nila yung kasalanan na yun nga yung talagang motibo. Sa pagkakataong yon, pwedeng paniwalaan na yon. Pero hanggang ngayon, wala pa namang sinasabi si PNP Chief Nartatis na saan ba galing yung impormasyon na yon. Sa investigasyon daw nila, pero hindi niya naman dinidetalye. Hindi pa rin dapat baliwalain yung posibilidad na politika ang pagpatay kay Mima Alicia. Sabi nga ng may mga nagre-react nga. Kung totoo yun na utang ang dahilan, kung ikaw ay may utang sa iyo ang isang tao, ipapapatay mo yung tao na may utang sa iyo? Di paano pa yan makakabayad sa iyo? Tama si Tumbleweed. Paano pa yon? Di lalo kang nalugi, wala nang magbabayad sa iyo, pinapatay mo na eh. Yan yung isang yan yung isang bagay na dapat din sagutin ng PNP. Kung totoong may utang sa kanya yon, si Mima Alicia na 8 million at pinapatay ito dahil hindi nakakabayad, bakit mo ipapapatay yung taong may utang sa iyo? Di paano pa yan makakabayad? Kaya medyo maraming questions pa diyan. Hindi pa dapat isarado yan nila PNP Chief Nartatis at ng PNP ang kaso na yan na basta na lang silang sabihin. Kasi baka naman nililigaw sila. Baka naman nililigaw sila sadya ng mga totoong may kagagawa ng krimen. Pinapalabas lang na utang yan, pero yung totoong dahilan ay nawawala doon sa totoong dahilan kasi dinadivert nga yung issue. Kaya sa part ng PNP, sana talagang imbestigahan ng masinsinan, ng malaliman. Parang malabo. May utang sa'yo, ipapapatay mo. Paano pa makakabayad sa'yo yan? Kaya medyo ito, mga kabunyog, mga kabayan. Maraming hindi kumbinsido doon sa sinasabi ni PNP Chief Nartatis. Bagamat binibigyan pa rin ng benefit of the doubt ang PNP. Pero dapat ang PNP talagang magpalalim pa. Kasi hindi pa rin madi-discount yan na posibleng politika nga ang dahilan sa pagpaslang kay Mima Alicia. Kapag ganyan na, diniklara na ng PNP na utang daw ang dahilan, baka hindi na imbestigahan yung ibang anggulo, yung anggulo ng politika. Makakaligtas niyan yung totoong may kagagawa ng krimen. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.